Ngayon, pag-usapan natin mga kapatid yung patungkol sa vision. Amen? Sabi mo sa iyong katabi, vision. Bago tayo mag-start tayo kung ano ba yung vision ng church natin, ng BACMI, kung bakit natin ito tinatag at ano yung ating talagang sinisikap na maabot o yun ng ating mission o yun yung ating nakikita na patutunguhan ng ating gawain na ito. Sa mga bagong members, huwag niyong kakalimutan yan. Meron lang siyang best, no, para hindi kayo makalimot. Best. Ano yung ibig sabihin ng best? Ay bringing more souls for Christ and helping them find forgiveness, salvation, hope, love, and acceptance. So yun yung ating vision sa B. And then sa I naman, encourage believers to live in harmony, di ba? And cooperation using their gifts and talents for the ministry. So yung B, ang ating vision ay hanggat kaya natin na marami tayong mga tao ang maakay natin sa paanan ng Panginoon at tulungan natin sila, di ba? I-guide natin sila through the Word of God na sila ay makahanap ng kapanatagan sa kanilang buhay kasama ang presence ng Panginoon, makatanggap sila ng kaligtasan, magkaroon sila ng pag-asa, di ba? Magkaroon sila ng love sa kanilang buhay, mahalin natin sila, encourage natin sila na magkaroon ng kakaisa at kaya napakahalaga niyan yung ginagamit natin yung ating gifts, di po ba? Yung ating talent para sa gawain ng Panginoon. Kaya kasama yan sa ating vision na hindi lamang po tayo ay nakaupo lamang dyan, kung hindi kung anong gifts na meron tayo ay kailangan po na yan ay gamitin natin in harmony para lalong lumago ang gawain ng Panginoon. Para maraming buhay ang mabago, para maraming buhay ang magkaroon ng panibagong pag-asa. So kung ikaw ay umawit, gamitin mo sa Panginoon. Kung ikaw ay may gift to serve, mag-serve ka sa iyong kapwa. Di ba? Kung ikaw ay may gift na magaling kang makisama sa mga tao, madali mo silang maging friend, gamitin natin yung lahat. Amen? Upang ipakilala sa kanila si Kristo. And S, sending pastors and Christian workers to open pioneering ministries and to plant churches and fellowship throughout the country and worldwide. So yan yung ating vision, no? Yung vision natin ay at least sana na lahat ng city, syudad dito sa Pilipinas ay magkaroon tayo ng gawain, mga kapatid. Amen? Para kung saan man mapadpad ang ating mga kapatid, saan mang panig ng bansa, ay mayroon silang pupuntahan at mayroong gawain ng Panginoon ang BACMI doon. So kung titingnan natin, ilan pa lang, no? Hindi pa talaga natin na ano yan. Hindi pa natin na-accomplish yung ating vision, napakalayo pa natin. Amen? Kaya dapat magsikap pa tayo. Marami pa tayong dapat gawin. Kailangan pa nating maging masipag sa ating paglilingkod at pagtulong sa gawain ng Panginoon. Kaya marami tayong tinitrain, no, na magiging future leaders, future pastors. Kaya yung atin talaga pioneering church, kaya yung ating mga pastors, especially si Pastora Cha, no, talagang yun yung gift, open ng church, talaga yun ang kasali talaga yun, no, sa vision natin na patuloy tayong magbukas, no, ng gawain at tayo din ay maging leader ng napakarami pa, no, na syudad na hindi pa natin nabubuksan at kahit pa sa ibang panig ng bansa, mga kapatid, no? Kaya yun yung ating prayer na si Lord ang patuloy na maghipo ng puso ng mga tao na kanyang tatawagin para sa mga gawain na ito. Sa T, to proclaim the good news through radio and television ministry and sharing the gospel
to thousands of residents in our communities and around the world. So, kasama sa ating vision na tayo ay magkaroon ng radio and TV ministries. Kaya nga, tayo ay nagsisikap ngayon kahit pa kunti-kunti, di ba? Isinasakatuparan natin kung ano yung nakalagay doon sa vision. Although wala na yung ating founder, nandun na siya sa kamay ng ating Panginoon. Pero dahil merong vision, ang ministeryo ng Panginoon ay pinagkatiwala sa atin kahit sino mang pumalit na maging leader, presidente ng organization na ito, magpapatuloy dahil merong patutunguhan. Amen? Merong plano. So, yan ang pinagpipray natin sa Panginoon na tayo ay maging kaparte ng vision na ito. Amen? Sabi mo sa iyong katabi, maging kaparte ka sa vision. Maging kaparte tayo. Ano yung ating maiaambag? Ano yung ating maitutulong? Anong gifts? Anong talent meron tayo? Anong resources ang kaya nating mai-offer upang ang gawain ng Panginoon ay magpatuloy at lumago dahil yan ang vision. Kaya nga, anumang organization, anumang company, merong mga vision yan. Di ba? Meron niyang patutunguhan na kahit lumipas ang panahon, lumipas ang taon, ay hindi pa rin mapipigil ang pagtupad ng vision ng isang organization, lalo na po ang gawain ng ating Panginoon. So yung pag-uusapan natin mga kapatid, no, the need for a vision. Sabi mo sa iyong katabi, the need for a vision. Kailangan merong kang vision. Merong kang pangarap. Meron kang gustong patunguhan. No, lahat ng gawain or organization sa mundo, kung walang vision ay magulo. Buhay ng tao, kung ang tao ay walang vision, walang pangarap, walang goal, ang buhay din ng taong yon ay magulo. Di ba? So, meron tayong illustration dito. Itong hawak ko, lobo. Di ba? At ito ay pang-pump. Dali lang ha. Paano ba ito palubuhin? Ayokong gamitan ng bibig, baka mamaya mapunta sa inyo. Yan. So, ang buhay ng tao, di ba, pagka walang vision, magulo. Hindi mo alam kung saan mapupunta o saan tutungo. Parang walang direksyon, katulad ditong lobo, di ba? Pag binitawan natin to, hindi natin alam kung saan to pupunta, parang magwawala. Di ba? Subukan natin, ready na kayo? O, yan. So, kailangan talaga may vision ang buhay ng tao kasi pag wala, ganito mangyayari. Di ba? Tinutok ko dito, pero kung saan napunta. Di ba? Magulo. Parang lobo na pinalobo natin, tapos parang bibitawan mo na lang, parang nagpapatsamba ka na lang. Kaya napakahalaga mga kapatid, na sa buhay natin, sa pamilya natin, sa gawain ng Panginoon, sa paglilingkod natin sa Diyos, kailangan meron tayong vision. Kailangan meron tayong patutunguhan. Sabi ng Proverbs 29 verse 18, where there is no vision, people perish. Kung walang vision, walang patutunguhan, ang mga tao ay mawawala, masisira, mawawala ng saysay ang buhay, hindi makakapagpatuloy, hindi makakapag-move on, di ba? Hindi makakapag-move forward. Kaya nga sa ating convention na naganap, ang ating theme ay pinamagatan nating Divulging Vision for Global Harvest. Kailangan ipagsigawan natin yung ating vision, no, na kailangan
tayo ay magsikap na maraming maakay, di ba? Sa paanan ng Panginoon, saan mang panig ng bansa at saan mang panig ng lugar tayo dalhin, tayo ay kikilos upang mag-harvest ng mga tao na ililigtas ng ating Panginoon. Kaya napakahalaga ng vision. Kapag wala tayong sense of vision, walang word, walang revelation galing sa Panginoon, yung buhay natin ay mawawalan ng saysay, mawawalan ng katuturan, parang yung lobo, walang direksyon, walang sense of course. Di ba? Parang kung ano-ano na lang yung ating gagawin dahil wala tayong vision sa ating buhay. Kaya nga sa buhay natin, kailangan magkaroon tayo ng vision upang ma-achieve natin yung gustong ipagawa sa atin ng Panginoon. Alam nyo ba, pumunta kami doon sa, may malaking mall sila doon sa Cebu. At napakaganda nung building, ang ganda nung pagkakagawa, pagkakaplano. Di ba na-amaze ka sa taas ng building, sa tabing dagat kasi siya, at maganda yung view. Di ba? Maganda yung building, malamig, maayos, maganda yung pag magsha-shopping ka doon sa mall, napakaayos, paikot siya. Yung hindi katulad ng ibang malls na parang nasan ba yung kailangan mo, nasan mo, hindi mo alam kasi nakasiksik sa iskinita ng mall. Doon, lahat ng lakaran mo, dahil paikot, matatanaw mo lahat ng kailangan mong shops, di ba? Lahat ng kailangan mong boutique, o lahat ng kailangan mong bibilhan. Kasi pag umikot ka, matatanaw mo lahat. So, hindi nangyari yung mga magagarang building, matataas na building, nang walang vision. Hindi pwedeng biglaan na lang sumulpot, di ba ba? Na walang nagplano, walang nangarap, walang nag-invest. Lahat ng mga nakikita nating magagandang bagay, magagandang gusali, magagandang organization, magagandang gawain, ay lahat ng puyan ay may sinusunod na vision. Meron silang nakita na hindi nakita ng iba, na sakalang nakita nung naisakatuparan na nila kung ano yung vision na iniisip nila. So, ganon din po sa paglilingkod natin sa Panginoon. Ganon din po sa pagtupad natin ng gawain ng Diyos. Kailangan meron tayong vision. No? Meron tayong, ano ba yung, ano niyan? Sa Bisaya niyan, pananawon. Di ba? Sa Tagalog, ano ba yun? Pangitain, ano ba ibang words? Ha? Pananaw, pangitain. So ngayon, pag-uusapan natin mga kapatid, of course, gamitin natin yung word na vision. So kailangan meron tayo ng mga bagay na yon, the need for vision. V, di ba, stands for visualize. Yan. Kailangan may vision tayo. So, sa vision, may letter V. Ang ibig sabihin niyan dito sa ating pag-uusapan ay visualize. Kailangan may vision tayo. Kailangan meron tayong napipicture sa ating isip, sa ating buhay, na pangarap na gagawin natin o binigay ng Panginoon sa atin upang yun ay ating tuparin. Naniniwala ako mga kapatid na ang Diyos ay nagtanim ng vision sa puso natin. Siguro ang ilan sa atin nakalimutan na o binabaliwala lamang, pero ang Panginoon ay may tinanim na pananaw o pananawon or vision sa ating buhay. At alam natin na hindi tayo matatahimik hanggat hindi natin gagawin kung ano ang pinapagawa ng Diyos sa atin. Di ba? Kaya pag mayroong vision na binigay si Lord, simulan nating gawin. No? Simulan nating meron tayong gagawin para doon. Huwag nating hayaan, pababayaan. Di ba? Huwag natin na wala lang tayong gagawin. Kaya napakahalaga mga kapatid na pagsikapan natin na ma-visualize, ma-picture out ano kaya, no, gaano kaganda, ano ang gusto nating mangyari,
Ano ang gusto nating patunguhan ng ating buhay? Ano ang gustong patunguhan ng paglilingkod natin sa Panginoon? Anong gusto nating makita ang ating sarili pagdating ng panahon sa ating paglilingkod sa Panginoon? Kaya nga kailangan i-visualize natin. Kailangan meron tayong dreams, di ba? Na ilinagay ang Panginoon sa ating heart. Kaya makikita natin. Kaya sinasabi natin kung minsan, Panginoon, napaka bigat. Di ba? Hindi ko yata kaya kasi yung ilinagay na vision ng Panginoon sa puso ko, di ba, sa buhay ko ay napakalaki. Parang napaka-imposible. Alam mo mga kapatid, kung meron kang vision at sinabi mo sa sarili ko, kayang-kaya ko tong gawin, siguro yung vision na yan ay sa'yo lang. No, hindi galing sa Panginoon kasi sinabi mo na kagad kaya ko eh. Pero pag may vision ka na ibinigay ang Panginoon at sinabi mong napakalaki, hindi ko kaya, siguro nga yung vision na yan ay galing sa Panginoon. Bakit? Kasi hindi mo kaya kung hindi mo kasama ang Diyos. Kaya hindi tayo dapat matakot. Kailangan gawin, kailangan simulang gawin yung vision, i-visualize, i-picture natin, i-imagine natin. Of course, hindi ko naman sinabi na lahat ng ini-imagine natin o lahat ng dinidream natin mangyayari talaga. Hindi ganon, no? Ibang aral naman yun na mag-imagine ka lang, mangyayari na sa buhay mo. Pero ang atin lang mga kapatid, kung merong inilagay na vision ang Panginoon sa buhay mo, yun ay dapat mangyari. Yun ay dapat nating tuparin sa ating buhay. Kaya kailangan ma-visualize, ma-picture mo kung anong magiging sistema, kung anong magiging muka, kung anong magiging design, di po ba? Kung ano ang iyong nakikita na kahihinatnan ng gawain na ipinapagawa sa iyo ng Panginoon. So, ibig sabihin, iniisip mo. Di ba? Sa isipan mo, nakikita mo kung ano, nang malinaw, kung ano ang gustong ipagawa ng Panginoon sa buhay. So yun yung una, visualize. I internalize. So pag may vision na ipinakita ang Panginoon, maliwanag sa buhay mo, kailangan mga kapatid, i-internalize mo yon. I-incorporate mo yon sa buhay mo. Accept it, tanggapin mo. Embrace it. Di po ba? Make it personal. Pag may vision ka sa Panginoon, huwag mong talikuran, kapatid. Hello? Pag may pinapagawa si Lord sa buhay mo, huwag mong takbuhan. Huwag mong tanggihan, katulad ng ginawa ni Jonah. Di ba? Na tumakbo sa gawain ng Panginoon, sa misyon na ipinapagawa ng Panginoon sa buhay niya. At alam natin kung ano nangyari sa buhay ni Jonah, katakot-takot na problema at pagsubok at pagpalo ng Panginoon ang nangyari sa buhay niya dahil hindi niya tinanggap at hindi niya inakap kung ano yung pinapagawang misyon ng Panginoon sa buhay niya. So accept it, tanggapin natin. Yakapin natin. Make it personal. Di ba? Make it you. Kung meron kang vision, gawin mong ikaw yun. Nabubuhay ka ayon sa vision na yun. Napakahalaga nun. I-internalize na ikaw ang kumikilos, anong magiging attitude mo habang ginagawa mo yon at pag nandoon ka na isa katuparan na. Kaya nga sa buhay natin bilang Christian, hindi lang tayo nagme-memorize ng verse. Di ba? Ini-internalize natin yon. Hindi natin ginagamit they o he o she, kundi I. Sabi natin sa Panginoon, I. No? Ako. Tayo ang tinutukoy pag nagme-memorize tayo. Pag ginagamit natin ng talata sa Bible, magkakaroon ng power, ini-internalize natin na ito ay mangyayari sa buhay natin. Yung story sa Scripture, sa Word of God, pag tinamaan tayo, nangungusap ang salita ng Panginoon sa ating buhay dahil ini-internalize natin na tayo yun. Ako yung nasa situation na yun. Yun ang nangyayari sa buhay ko. Kaya kumikilos ang Diyos sa buhay mo. Sabi mo, me, I
tinatanggap mo, inayakap mo, at ginagawa mong personal yung vision. Yun yung mahalaga. Ano yung una? Nakikinig ba kayo? Ano yung una? Visualize. Pag may vision ka, visualize mo. Di ba? Ano yung gusto mong business? Ito, yung ganito yung tsura, ganito yung branding, di ba? Ganito yung logo, ganito yung product. Visualize mo kahit wala ka pa doon sa lugar na yon. Pangalawa, internalize. Akapin mo. Pangatawanan mo. Amen? Sabi mo sa katabi mo, pangatawanan mo. Ikaw yun. Akuin mo. Mabuhay ka. Na yun ang iyong isinasabuhay. S. Dito na tayo sa S. Mabilis lang to. Di ba? Huwag na nating tagalan. Sabi kasi nung ibang tagal ng message. Bilisan natin ngayon. S. Strategize. Yan. Oh, ba't iba yan? Strategize. Yan yung pangatlo natin. You need to come up with a plan. Di ba? Kailangan mayroon kang strategy. Di ba? Nothing happens without a plan. So dahil may vision ka, visualize mo, in-internalize mo, sinasabuhay mo na, lifestyle mo na, ngayon meron kang plan, meron kang strategy para sa ikatuparan yung vision na ibinigay sa'yo ng Panginoon. So napakahalaga nun. Amen? Hindi pwedeng imagination lang tayo lagi. Di ba? Hindi pwedeng parang pangarap ka lang. Parang si Juan na nangangarap makakain ng bunga pero ayaw niyang pitasin. Kahantayin niya lang mahulog doon sa kanyang bibig para makakain siya kahit gutom na siya. Hindi ganon. Kung hindi kailangan, meron tayong gagawin, meron tayong plano. Sabi ng Proverbs 14 verse 15, the simple believes every word, but the prudent, yan yung keyword, prudent considers well his steps. So kinukonsidera mo. Iniisip mo, sa Tagalog, pinapaniwalaan ng mangmang ang lahat niyang napakinggan. Ngunit sinisiyasat ng may unawa ang kanyang pupuntahan. Merong strategy. Inaaral mo. Pinaplano mong maigi kung papaano mo papatakbuhin, kung papaano mo dadaanan yung vision na ibinigay sa iyo ng Panginoon, kung papaano ka magtatagumpay. Sa buhay natin, marami tayong gustong ma-accomplish, pero napakahalaga na meron tayong strategy. At sa Bible, mga kapatid, ito'y punong-puno ng mga taong ginamit ng Panginoon para sa kanyang dakilang layunin, mga leaders. May mga misyon sa Panginoon at makikita natin na sila ay merong strategy. Si Moses, nung ilabas niya ang mga anak ng Diyos sa Egypt, merong strategy. Merong gagawin. Si Joshua, para makapasok sila doon sa syudad, sa promised land, later on, tinawag na promised land, merong strategy kung papaano nila didigmain yung sinabi ng Panginoon na kailangan nilang digmain at makonquer. Nehemiah, meron siyang strategy na binigay ang Panginoon kung papaano i-build ang wall. Diba? So, lahat ng mga lingkod ng Diyos, mga kapatid, ay merong strategy. Merong plano. Sa buhay natin, napakahalaga na meron tayong plano. Sa ating pamilya, sa ating pag-aaral, sa ating pagtatrabaho, sa ating pagninegosyo, sa paglilingkod natin sa Panginoon, at sa pagtupad lalo ng calling ng Panginoon, ng ministry ng Panginoon, sa vision na ibinigay ng Panginoon sa atin, napakahalaga ng strategy. Meron tayong gagawin. So, kailangan meron tayong plano, kapatid. Meron tayong iniisip. Merong technique. Merong strategy. Strategize.
So sa I, ano na tayo? V, ano yung V ulit? Nababasa nyo kasi. Visualize, tapos I, internalize, S, strategize, and isa pang I, ano yung isa pang I? Initiate. Yan. Initiate. Ano tong initiate? Stop waiting on somebody else to do it. Huwag ka nang maghintay ng may gagawang iba sa vision mo. Yung maraming tao kung minsan hindi makapagsimula kasi ang dami pang hinahantay. Ay, si ano, kailangan ko to, kailangan ko yan, di ba? O hindi ko pa masimulan to kasi walang ganito, wala pang ganyan. O hindi ako makausad kasi kailangan may ganito, kailangan may ganyan. O hinihintay ko pa tong tao to na siya ang magsisimula. Sabi ng Word of God, kailangan meron kang initiative, ikaw na ang magkusa. Ikaw na ang kumilos. Kaya napakaganda sa isang organisasyon na kaya mong kumilos kahit wala yung mga taong ine-expect mong gumawa. Napakahalaga sa business na alam mo yung produkto mo, alam mong gawin yung product mo, yung goods mo, kahit wala or umabsent yung mga tauhan na inaasahan mong gumawa ng product mo. Amen? Big deal yun. Huwag kang pumasok sa isang negosyo na hindi mo alam ang kalakaran. Na pag linayasan ka ng empleyado mo, na manggagawa mo, na mapipilay yung negosyo mo. Mapipilay yung mga services na ino-offer mo. Kailangan, kaya mong gawin yung mga bagay na yon. At huwag ka nang maghintay ng iba pa ang magsimula, simulan mo na ang gawain ng Panginoon. Amen? Kaya napakahalaga, meron tayong initiative, gawin mo. Diba? Huwag na nating hantayin. Yung iba na gagawin yon para sa atin. Sabi ng Proverbs 12 verse 24, the hand of the diligent will rule, but the lazy man will be put to forced labor. Balang araw ang masikap ay mamamahala, ngunit ang tamad ay mananatiling alila. Di ba? So kung medyo tamad tayo, huwag na tayo magtaka. Kung medyo tamad tayo maghanap ng mas better opportunity, di ba? Kontento na tayo sa ganyan, ay huwag ka ring magtanong sa Lord kung bakit yun lang ang iyong ikinabubuhay. Pero sabi dito, kung masikap ka, diligent ka, ikaw ay maglilid. Kung gusto mo mag-lead, kailangan mga kapatid, masipag ka. Amen? Masipag ka. Yun ang sabi ng salita ng Panginoon. Meron kang initiative, initiate mo na. Simulan mo na yung gawain ng Panginoon, yung trabahong gagawin mo. Huwag mo nang hantayin na mayroong gumawa nun para sa'yo. Kilala mo yung katabi mo? Kaliwa, kilala mo pangalan yan? O sabihin mo sa pangalan niya, halimbawa, Juan, simulan mo nang gawin. O sige, 1, 2, 3. Anong pangalan niya? Banggitin niyo at sabihin mo, simulan mo na. Gawin mo na. Banggitin niyo yung pangalan ng katabi niyo, kaliwa at kanan, at sabihin mo at paalala mo sa kanya, gawin mo na. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Huwag ka nang magdalawang isip pa. Sabi ni Lord, ito ang gawin mo. Ito yung misyon. Linagay ng Panginoon sa puso mo. Paalala mo sa kanya, kapatid, gawin mo na. Huwag ka nang magpatumpik-tumpik pa. Huwag mo nang i-delay pa ang gawain ng Panginoon. Simulan mo na. Alam niyo, pag may pinapagawa ang Diyos, hindi natin alam kung ito'y mabilis na matatapos, ma-accomplish, or matagal. Ha? Si Noah, nung inutusan ng Panginoon mag-build ng ark, inabot ng ilang years. Sino nakakaalam? Dali. Inabot siya ng 120 years to build an ark. Tayo nga siguro, hindi na tayo mabubuhay na. Ganong katagal. Meron namang pinapagawa si Lord, mabilis lang magpapagawa. Hindi mo kasi alam eh.
Paano kung matagal yung pinapagawa ng Panginoon matapos? Tapos hindi pa tayo nagsisimula ngayon. Paano na? Kaya mga kapatid, gawin mo na, simulan mo na. Para meron ng accomplishment. Meron ng matatapos unti-unti. Lalo na, ang gawain na yon ay gawain ng Panginoon. No, start. Yung mga company na nakita natin ngayon, yung mga big corporation, di ba? Yung mga lahat, may tao na nagsimula. May tao na nagkaroon ng initiative, nag-start. Although karamihan sa kanila wala na ngayon, pero dahil nagsimula sila, nagpatuloy kung ano yung kanilang sinimulan. Kaya, sa pagtupad natin ng gawain ng Panginoon, anumang calling ng Panginoon na binigay sa puso mo, simulan mo na. Gawin mo para sa kaluwalhatian ng ating Panginoon, ng ating Diyos. Kaya nung tinawag ng Panginoon si Noah, sabi ni Lord, Noah, uulan ng napakalakas at babaha. Di ba? Kaya gusto kong gumawa ka ng ark, ng malaking barko. Para doon mo isasakay yung mga masisave lang. Di ba? Binigay ni Lord yung plano kay Noah. At sabi ni Noah, teka lang Lord, maghahanap muna ako ng gagawa nito. Hindi sinabi ni Noah na maghahanap muna ako ng panday o ng tawag niyan? Karpintero yung isa di ba pag arawan yung isa, maghahanap muna ako ng pakyawan. O maghahanap muna ako ng gagawa, ng kontraktor. Hindi. Nung binigay ni Lord yung plano, nung binigay ni Lord yung vision kay Noah, hindi na tumingin si Noah ng iba, siya ang nagsimulang gumawa. Kinuha niya yung mga puno, binild niya, sinunod niya yung plano na binigay ng Panginoon. Hindi na siya naghantay pa. No? Imagine mo, 120 years mong tatapusin, maghahantay ka pa. Magtatagal-tagal ka pa. Kaya kailangan kumilos na tayo, mga kapatid. Ngayon pa lang, kumilos na tayo para sa kaluwalhatian ng Panginoon, para sa gawain ng Panginoon. Huwag tayo matakot. Dahil bawat steps na gagawin natin, isang steps na gagawin natin, 2 steps ang gagawin ng Diyos para sa atin. Sa tuwing humahakbang tayo ng isa, si Lord nauuna na, 2 hakbang ahead sa atin. Prepare, hinahanda ng Diyos yung mga pangangailangan natin. Ang kailangan lang natin, mga kapatid, ay magsimula. Initiative. Initiate. Hallelujah. Sabi mo sa iyong katabi, O. O stands for overcome. Ano yan, Pastor? Ano yung overcome? Anything worth having, you will have to go through things. Lahat ng bagay na importante, mahalaga, di ba? Lahat ng bagay na merong pakinabang, ay kailangang merong kang pagdaanan. Hindi pwedeng mabibigay lang sa atin yun, kapatid. Kailangan nating paghirapan. You are not going to achieve things in life without having some struggles. Along the way, merong mga struggles na may experience tayo sa ating buhay, sa pagtupad natin ng gawain ng Panginoon, sa pagtupad natin ng misyon, sa pagtupad ng pangarap natin sa buhay, may mga struggles yan. At lahat ng bagay na mahalaga ay kailangan pagbayaran mo rin. Di ba? Yung mga bagay na worth having, kailangan mong mag-sacrifice. Kailangan mong magtiyaga. Kailangan mong ma-overcome kung ano man yung obstacles, kung ano man yung mga bagay, struggles na yan na kailangan mong pagdaanan. Naalala ko, si Pastora Maricar, sabi niya, sa Cebu tayo, hanap na tayo dito ng pwedeng mapag-swimmingan, kasi mahilig yan sa beach eh. Sabi niya, punta tayo sa yung may whale. Ano tawag niyan? Whale watching, no? So kami ay nasa center ng Cebu.
So, babiyahe kami ng almost mga 120 kilometers siguro. So, dahil gawin na natin ngayon. Yung sasakyan kasi hindi available lagi kasi yung sasakyan natin doon lagi magsusundo, hahatid. So, nung Monday, wala kaming tulog. Sabi ko, ngayon na nga, baka hindi pa matuloy sa ibang araw. After church, wala pa kaming tulog masyado kasi tunod-sunod yung gawain eh. Natapos Friday, Saturday, naghatid ng mga visitors, madaming pang ginawa. So pagka Sunday naman, simba, puyatan talaga. And then Monday, sabi namin, punta tayo dun. So walang tulugan, ngarag. So bumiyahe kami, halos 3 to 4 hours yung biyahe. Pagdating namin dun, talagang ang daming pagsubok. May mga sirang daan, may mga kung ano-anong napagdaanan namin, lubak-lubak na, di ba? Na daan. At pagdating namin doon mga kapatid sa lugar, ang daming tao, haba ng pila, ang init, nakakahilo, di ba? Pero sabi ko sa sarili ko, nung nandun na kami sa bangka, papunta doon sa mga whale, kung saan namin sila sisisirin at makikita, sabi na, parang nahihilo na ako . Sabi, first time di naman ako mahiluhin. Sumasakay kami sa bangka, sabi, nasusuka na talaga ako. Sabi ko, ba't ganito? Na-realize ko mga kapatid, wala pala akong tulog. Tapos madaling araw, 3:00 ng madaling araw, bumiyahe na kami. Talagang pagod na pagod. Parang sabi ko, ba't nagkaganto? Parang akong hihimatayin, hindi ako makahinga. Sabi ko, na-realize ko, hindi pala ako nakatulog. Kaya tuloy-tuloy hanggang makarating kami dun sa lugar. Kasi hanggang 11 a.m. lang eh. Tapos pagpapahingahin na nila yung mga whale. So hindi nila yun, may oras lang, 6 a.m. to 11 a.m. Tapos papahingahin na yung mga turista. Para yung mga whale ay makapag-relax, hindi sila ma-overpatig sa pag-entertain ng mga tourists. So kaya diretso na kami doon. Pero mga kapatid, lahat ng hirap, lahat ng pagod ay worth it pag nakita mo yung lugar na naghahantay sa'yo. Dahil maganda, refreshing, di ba? Na-experience mo yung mga bagay na yon, di ba? Yung mga nakaka-enjoy. Ibig sabihin, yung mga bagay na gusto mong gawin, gusto mong mangyari sa buhay mo, hindi mo yan ma-achieve ng basta-basta lang, kailangan mo munang paghirapan. May hilo-hilo ka pa, may mga kalsada pa nasira, may mga madadaanan ka pang parang close na, walang roadworks, walang daanan dito, at kung ano-ano pang mga bagay na humadlang sa'yo, pero kung hindi ka magpapatinag at patuloy mong gagawin, dahil meron kang vision, meron kang gustong mangyari, meron kang gustong puntahan, pagdating mo doon, masasabi mo, worth it ang lahat ng pagod at hirap at puyat mo at makakalimutan mo pag nandun ka na sa lugar na gusto mong destination. Abuhay natin ganun din. Kung minsan sa pagtupad natin, maraming trials, maraming pagsubok, maraming challenges, maraming persecution, maraming mga bump roads, mga lubak-lubak na daan na hindi mo maintindihan, pero pag nandun ka na, pag pinagtagumpay ka na ng Panginoon, masasabi mo sa Diyos na worth it lahat ng pagsisikap ko at sumunod ako sa pinapagawa sa akin ng Panginoon. Kaya overcome. Kailangan natin maging overcomer. Di ba? Kailangan hindi tayo sumusuko. Nagtsatsaga tayo, nagtitiis tayo. Even though pinapakatangan tayo, kinikriticize tayo, may mga issues, challenges, kahit na nami-misunderstood tayo ng mga taong nakapaligid sa atin, kahit na pinagsasabihan nila tayo, pag nakatalikod tayo, pinagsasalitaan tayo ng masama, kahit binabato tayo ng mga kasinungalingan, kailangan mong ma-overcome yan dahil may vision na binigay ang Panginoon sa buhay mo. Hindi ka dapat mahadlangan ng mga hadlang na yan sa pagtupad ng vision na ibinigay ng Panginoon sa buhay mo. It's part of a journey. Di ba? Kasama yan sa biyahe ng buhay. Huwag mong hayaan na yung mga challenges ang magsabi sa iyo na ikaw ay mag-quit, ikaw ay sumuko sa buhay. Lalong-lalo na kung ikaw ay naglilingkod ng tapat sa Panginoon. Walang dahilan upang ikaw ay sumuko sa buhay. Hallelujah. Walang dahilan para ikaw ay mag-quit kahit anong obstacles ang makaharap mo dahil ikaw ay mag-overcome dahil kasama mo ang Panginoon.
See, ang nakita natin mga kapatid at na-observe natin sa buhay, the closer na lumalapit tayo sa ating destiny, mas nagiging mahirap din yung mga sitwasyon. Mas humihirap yung mga nangyayari sa buhay. The closer na lumalapit tayo sa ating destiny, the more na maraming gagawin ang ating kaaway upang hadlangan tayo, upang subukang ma-discourage ang ating buhay. Susubukan niyang lahat, ibato ang mga bagay na hindi maganda sa atin para tayo ay sumuko. Pero ito lang ang na-realize natin mga kapatid sa mga most difficult time, sa most challenging, painful and intense time sa ating buhay. Diyan natin makikita na nalalapit na yung tagumpay natin. Kaya yung ating kaaway, lagi niya tayong inahadlangan, lagi niya tayong pinapasiraan ng loob. Pero ito yung alalahanin natin mga kapatid, greater is He that is in me than He that is in the world. Mas makapangyarihan ang ating Panginoong Diyos na pinaglilingkuran. Mas makapangyarihan ang Panginoon na ating sinasamba kaysa ating kaaway na humahadlang upang makarating tayo sa destiny na inihanda ng Panginoon sa ating buhay. Kaya napakahalaga na ma-overcome natin mga kapatid. Kailangan hindi tayo sumusuko. Kailangan patuloy tayo na lumaban sa takbuhin ng ating buhay. Amen? Amen. Lalo na alam natin kasama natin ang ating Panginoon. Lalo na alam natin kasama natin ang Diyos. Anumang problema, anumang pagsubok, anumang alon, anumang bagyo. Di ba, meron pa nga tayong awitin. Di ba, kasama natin ang Diyos. Di ako matatakot. Ano pa yon? Di ako malulunod. Kasama natin ang Diyos. So kailangan i-internalize natin yan. Sa tuwing kumikilos tayo sa ating buhay, isabuhay natin na laging kasama natin ang Panginoon. Hallelujah. Kaya overcome. Kailangan mong pagtagumpayan. Last mga kapatid, anong letter na natin? N. N stands for necessitate. Yan. Necessitate or necessity. Kailangan yung vision natin, kailangan ito'y maging necessity. Ibig sabihin, yung vision natin ay hindi tayo matatahimik, hindi tayo mapapakali, hindi tayo mabubuhay hanggat hindi natin ginagawa. It means you have a burden. You doing it out of necessity. Ginagawa mo yung gawain ng Panginoon dahil kailangan. Dahil yun ang bumubuhay sa iyo. Di ba? Yung vision sa Panginoon, pag hindi mo natupad, hindi ka matatahimik. Parang ang tao, ano ba yung mga necessity ng tao? Pagkain, clothing, tubig, di ba? Bahay, madaming necessity yung hindi pwedeng wala. Sabi ng Word of God, sabi ng pinag-aaralan natin ngayon, kailangan mga kapatid, ganon, pag may vision ka, kailangan parang necessity sa buhay mo. Hindi pwedeng hindi mo gampanan. Kaya nga ito yung sabi ni Paul sa 1 Corinthians 9, verse 16, "For if I preach the gospel, I have nothing to boast of. For necessity is laid upon me. Yes, woe is me if I do not preach the gospel." So yung keyword natin, yung necessity. Sabi ni Paul, hindi pwedeng hindi ako mangaral. Dahil walang kwenta ang buhay ko kung tinawag ako ng Panginoon upang mangaral at hindi ko naman ginagawa. Walang kwenta ang buhay natin, mga kapatid, kung tinawag tayo ng Panginoon upang maglingkod at hindi tayo naglilingkod ng tapat sa ating Panginoon. Kaya, yung vision natin dapat necessity. Hindi pwedeng hindi kaparte ng buhay mo. Hindi pwedeng araw-araw, hindi ka humahakbang ka na walang kinalaman sa misyon na ipinapagawa ng Diyos
sa buhay mo. Kailangan meron kang passion. Di ba? Alam ko lahat sa atin, mga kapatid, may binigay ang Panginoon sa puso nating burden. May binigay ang Panginoon sa ating passion. At sabi ng Word of God, kailangan magkaroon tayo ng necessity to do something. Meron tayong pangangailangan upang tuparin yung passion na yon na ibinigay ng Diyos sa ating buhay. The question is, what is the necessity that God laid to your hearts? Laid into your hearts. Ano yung linagay ng Panginoon sa puso mo na gusto niyang gawin mo na hindi ka mapakali hanggang ngayon? Na hindi ka makatulog dahil hindi mo isinasabuhay. Hindi mo ginagampanan sa buhay mo. Yung vision ng Panginoon ay necessity sa atin. Araw-araw, gawin natin yung mission. Araw-araw, humakbang tayo. Kumilos tayo para sa gawain ng ating Panginoon. Ano yung vision na binigay sa iyo ng Panginoon, kapatid? Ano yung ipinapagawa sa iyo ng Diyos? Alam natin na meron, bawat isang mananampalataya, bawat isang anak ng Panginoon, merong misyon na ipinapagawa ang Diyos sa buhay niya. Hindi ka totoong lingkod ng Diyos kung walang pinapagawa si Lord sa buhay mo. Hindi ka totoong anak ng Diyos kung wala kang burden na tuparin kung ano yung vision na itinanim ng Panginoon sa puso mo. Kailangan kumilos. Diba? Sabi na, short period of time na lang ang nalalabi sa mundong ito. Any moment, anytime, maaari nang bumalik ang Diyos. At ang tanong, mga kapatid, sa pagbabalik ng ating Panginoon, ang tanong, anong ginawa mo sa vision? Anong ginawa mo sa pinagagawa ng Panginoon sa buhay mo? Ano yung binigay ni Lord sa iyo? You need to visualize it. Diba? Yung vision na binigay ng Panginoon sa iyo, kailangan internalize mo yun. Kailangan isabuhay mo yun, gawin mo yun, i-apply mo yun sa sarili mo. Akapin mo, tanggapin mo. Kailangan meron kang strategy kung paano mo sisimulan, kung paano mo patatakbuhin at paano mo tatapusin yung misyon na ibinigay sa iyo ng Panginoon. Kailangan meron kang initiative, huwag ka na maghintay ng marami pang kung sino pa, gawin mo na ngayon. Amen? Amen? Gawin na natin ngayon. Dahil hindi natin alam kung meron pa tayong bukas. Hindi natin alam kung bukas magigising pa tayo. Hindi natin alam kung bukas nandyan pa ang Panginoon para tayo ay gisingin. Di natin alam kung bukas matapos na tong mundo. Di ba? Kaya habang ngayon pa lang buhay pa tayo, simulan na natin, mga kapatid. Huwag na nating patagalin, gawin na natin. Napakaraming mga tao ang naliligaw ng landas. Napakaraming, huwag na tayong lumayo sa mga kapitbahay natin, kaibigan natin, mga kumare natin, mga kabiroan natin, kalaro natin ng basketball, ano pa, sa kalaro natin ng online o kung ano pa. Di ba? Sa mga workers natin. Napakaraming mga tao ang nangangailangan ng kaligtasan, mga kapatid. At tayo ay tinawag lahat ng Panginoon para sa kanila. Kailangan may initiative, overcome. Kahit anong pagsubok, kahit tanggihan tayo, kahit kutsain tayo, kahit, di ba, iano tayo, baliwalain tayo, huwag tayong agad ma-discourage. Kailangan ma-overcome natin yon. Di ba? At kailangan gawin natin yon, ang gawain ng Panginoon out of necessity. Na kailangan talaga nating tuparin sa ating buhay. Kailangan may burden. Kailangan meron tayong gusto, pagnanasa, na tuparin kung ano man yung gawain na yon na ipinapagawa ng Panginoon sa atin. Kaya nga vision,
Stand for visualize, internalize, strategize. Di ba? Ano yung isa? Hindi, yung word na, yung isang word na ginamit natin. O initiative, overcome, and necessity. So yun yung kailangang gawin natin. Visualize natin. Internalize natin. Gumawa tayo ng strategy. Mag-start na tayo. Pagkatapos natin gumawa ng strategy, simulan na natin. Di ba? Paano natin mawiwin yung ating kapitbahay? Paano natin sila maaakay sa Panginoon? Mag-strategy tayo. At pagkatapos, gawin natin. At kung ano mang discouragement, habang ginagawa natin yun, kailangan wag tayong ma-discourage. Kailangan ma-overcome natin. Kailangan magtagumpay tayo. At hindi tayo hihinto habang ang buhay na ito ay pinapahiram sa atin ng Panginoon. Gagamitin natin para sa kanyang kalwalhatian. Hallelujah! Kinihinin ko po tayong lahat ay tumayo, mga kapatid. Praise the Lord! Praise the Lord! The need for vision. Kailangan talaga na meron tayong vision. Siguro ang ilan sa atin, may binigay na vision ng Panginoon, pero ngayon, kalimutan na natin. Sinantabi na natin or hinayaan na natin na mawala tayo ng gana na gawin ang vision na yun. Ipanalangin natin ngayon sa Panginoon na, Lord, ibalik mo sa akin yung pinakita mo sa akin na gusto mong gawin ko, na gusto mong maging part ako ng ministry na yon, na gusto mong maging kabahagi ako ng gawain na yon, Panginoon. Kung nakikita mo yung buhay mo ngayon na malayo na dun sa vision na ipinakita sa iyo noon ng Panginoon, humingi tayo ng pakumbaba sa Panginoon na tawad. Sabi mo, Lord, balik mo yung vision sa akin. Gawin mong malinaw yung pagtawag mo at yung pinapagawa mo sa aking buhay. Siguro yung iba sa inyo, bago lang sa Panginoon at hindi nyo pa alam ang vision. Ngayon, ang time hingin mo sa Panginoon, Lord, ano bang gusto mong gawin ko sa buhay? Ano bang gusto mong gawin ko sa itong journey ko with you, Panginoon? Noon, pinapahalagahan ko yung aking barkada, yung aking mga ginagawa, yung aking bisyo, o yung kung ano. Pero Lord, ngayong anak mo na ako, Panginoon, anong gusto mong gawin ko para sa iyo? Manalangin tayo, mga kapatid, sa Panginoon. Kausapin natin ang Diyos. Hilingin natin sa Kanya na bigyan tayo ng maliwanag na pananaw, pangitain, pananawon o vision. Hallelujah. Kung nawala man yung vision mo noon, ngayon ang panahon, sabi mo, Lord, ibalik mo, Panginoon. Lord, willing akong gawin. Dahil yun lamang ang tanging paraan, kapatid, upang matakpuan natin ang tunay na kasiyahan sa buhay. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Panginoon, pagpalain mo ang aking mga kapatid, O God. Kita mo ang aming buhay, O Lord. Panginoon, hindi namin kayang gampanan ang misyon na pinapagawa mo sa amin, Lord. Kami ay mahina, Panginoon. Kami ay walang abilidad, Lord. Kami ay hindi magaling, hindi matalino. Pero Panginoon, gusto naming gawin kung ano man po yung gusto mong matupad sa aming buhay. Kaya Lord, we ask, bigyan mo kami, Lord, ng kaalaman. Bigyan mo kami ng karunungan na nanggaling sa iyo, Lord. Upang kami, Panginoon, ay magkaroon ng kakayahan na matupad, Panginoon, kung ano man po ang linagay mong burden sa aming puso. Lord, alisin mo lahat ng takot. Alisin mo ang lahat ng pangamba sa aming puso, Panginoon. At palitan mo ito, Lord, ng kabigatan. Palitan mo ito, Lord, ng pakiramdam, na necessity, Panginoon, na kailangan namin gawin, O God. Na sa kabila
ng pagtupad namin ng araw-araw naming responsibility, trabaho, sa work, Lord, sa business, sa studies, ay huwag namin ding pabayaan, Panginoon, ang pagtupad namin ng gawain mo, ang pagpapahayag namin ng salita mo, Panginoon. Gamitin mo ang aming buhay, Lord, na maging daluyan ng pagpapala, na maging daluyan ng buhay at pag-asa sa mga tao, Lord, na naghahanap, Panginoon, ng kaligtasan. Gamitin mo kaming lahat mula sa pinakabata hanggang sa pinakamay edad sa amin, Panginoon. Kahit sa mga kapatid na nanonood online. Lord, hallelujah, gamitin mo ang aming buhay. Panginoon, hindi namin alam kung ilang panahon na lang ang nalalabi sa amin sa mundong ito. Nawa, Panginoon, ng mga panahon na yon ay maging makabuluhan at madatnan mo kami, Panginoon, na masigasig na tumutupad sa iyong banal na salita. Lord, salamat, pagpalain mo ang lahat. Hindi namin ito magagawa kung wala ang iyong tulong. Ang banal na spirito sa aming buhay. Lord, hallelujah, hallelujah, Jesus. Kaya Lord, salamat, Panginoon, ngayon na nakita namin, Lord, ang vision na ibinigay mo sa amin to preach the gospel, O God, na ipangalap ang mabuting balita, O God, through radio and television ministries. Lord, gamitin mo ang gawain ng BACMI, Lord, sa buong bansa, sa buong Pilipinas, sa buong mundo, na marami pang mga kasimbahanan, Lord, ang mabukas, at gagamitin mo ang iyong mga anak na magiging leader, magiging pastors, magiging elders, Lord, teachers, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Lord, tulungan mo ang bawat isa na kami ay magtulungan, magkaunawaan, magkaintindihan. Magsikap, Lord, na makipagtulungan sa kapwa, bawat isa, upang ang gawain mo, Panginoon, ay lumago hanggang sa iyong muling pagbabalik, Panginoon. Maraming tao ang makapagbalik loob at tumanggap sa iyo. Panginoon, salamat po sa oras na ito. Ikaw po ay aming itinataas, pinupuri at sinasamba, pinapasalamatan. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah.